Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Paglalarawan ng unang mga senyales sa simula ng istorya, ipinakikilala ang pangunahing tauhan, isang batang lalaking nasa high school na nakikitira sa kanyang ate sa Maynila habang siya ay nag-aaral. Mahilig siya sa mga video game, hindi palabungang at medyo tahimik na tipo ng tao. Mula nang lumipat siya sa apartment ng kanyang ate, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan ng lugar tuwing gabi. Makalipas ang ilang araw, may isang bagay siyang napansin na hindi niya inaasahan, umiiba ang amoy sa silid ng kanyang ate tuwing gabi. Sa araw, mabango at maaliwalas ang buong apartment, lalo na sa kwarto ng kanyang ate. Ngunit pagsapit ng 10:00 ng gabi, unti-unti itong nagbabago. May kakaibang halimuyak na hindi niya maipaliwanag, parang nabubulok na halaman na hinaluan ng mamasa-masang putik. Hindi masangsang pero hindi rin karaniwan. Pagtataka at pagdududa sa una, inakala niyang baka guni-guni lang ito dahil sa pagod o dahil iba talaga ang klima sa lungsod kumpara sa probinsya. Ngunit nang mangyari ito sa sunod-sunod na gabi, nagsimula siyang magduda. Tinangka niyang itanong ito sa kanyang ate, ngunit napansin niyang tuwing gabi ay tila hindi na ito ang parehong tao. Tahimik ang kanyang ate tuwing gabi, halos hindi nagsasalita at may kakaibang tingin sa kanya. Ang dating masayahing ate na madaldal at maalaga ay bigla na lang lumalamig kapag lumalalim ang gabi. Kapag tinatanong niya ito tungkol sa trabaho o ibang bagay, walang malinaw na sagot. Mga kakaibang galaw ni ate, may gabi ring nahuli niya ang kanyang ate na nakaharap sa salamin, nakangiti ngunit hindi gumagalaw ang katawan. Tumagal ito ng halos 5 minuto bago bigla na lang tumalikod at parang walang nangyari. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito, simpleng sagot lang ang natanggap niya, nag-iisip lang ako. May pagkakataon ring nakita niyang may dugo sa mga kuko ng kanyang ate. Paliwanag nito, nagasgasan lang ako sa kusina. Ngunit hindi niya nakita ang sugat. Pagpapakilala ng setting at tensyon, unti-unting ipinapakita sa bahaging ito ang pagbabago sa kapaligiran. Tumitindi ang lamig tuwing gabi, tila mas makulimlim ang gabi sa paligid ng kanilang apartment. At minsan ay may maririnig siyang kaluskos kahit wala namang gumagalaw. Pinaparamdam sa mambabasa na may hindi natural sa paligid. Paglalagay ng hinala sa isipan ng bida, magsisimulang magsaliksik ang bida tungkol sa mga amoy na may kinalaman sa mga espiritu, multo at nilalang na nagpapalit-anyo. Nagsususpetsa siyang hindi na tao ang ate niya tuwing gabi. Ngunit wala pa siyang matibay na ebidensya. Ang tanging meron lang siya ay ang kanyang mga obserbasyon at nararamdaman. Pagkatuklas ng diary o clue sa pagtatapos ng unang outline, makakakita siya ng isang lumang notebook sa ilalim ng kama ng kanyang ate. Nakatagong mabuti, balot sa pulang tela. Pagbukas niya, may mga sulat kamay sa wikang hindi niya maintindihan, parang sinaunang sulat, may mga simbolo at larawan ng katawan ng tao na tila binubuksan o binabahagi. Dito magtatapos ang unang bahagi ng kwento, sa matinding pagtataka at pag-uumpisa ng pagdududa ng bida sa tunay na katauhan ng kanyang ate tuwing gabi. Maingat na ipinasok ng bida sa loob ng kanyang backpack ang pulang kwadernong natagpuan niya sa ilalim ng kama ni ate. Makapal ang pabalat, yari sa balat na tila pinakintab na lumang katad, nakakintal sa gitna ang isang simbolong hugis-bilog na may mga tudling na parang nagkukrus, walang katulad sa alinmang alpabetong kilala niya. Habang naghahapunan sila kinabukasan, hindi siya mapakali, bawat kaluskos na kubyertos ay parang tumatama sa alon ng kaba sa kanyang dibdib. Sa harap niya ay si ate, nakangiti, pero may bahid ng pagod at muling naninibago ang anino ng amoy na naririnig na lang halos ng kanyang utak. Dama niya itong bumabalot na naman habang lumalapit ang gabi. Pagkatapos kumain, nagpaalam siyang mag-aaral daw siya sa sala. Subalit ang unang ginawa niya ay ilatag ang kwaderno sa lamesa. Nangatog ang daliri niya habang binubuksan ang unang pahina, sulat kamay na tila alon-alon, makapal ang tinta, at ang mismong papel ay kulay krema na may bahagyang pagkahibla, parang tela, hindi karaniwang bond paper. May mga figurang iginuhit,
mga tao na nakaluhod sa harap ng isang itimpulang nilalang. Sa tabi, isang babaeng tila may kislap ng apoy sa ilalim ng balat. Wala ni isang salitang naiintindihan niya, ngunit daman niyang may bigat ang bawat guhit, parang may bahid ng sinaunang sumpang nakakapit sa mga pahina. Lumalim pa ang gabi at sumidhi ang amoy sa silid, kahit nakasara ang pinto ng kwarto ni ate. Napatakip siya sa ilong, hindi iyon simpleng sampunang bulok na prutas, mas malalim, parang basang lupa na nahaluan ng usok at karne. Pinilit niyang huwag magingay habang binabalikan ang kwaderno. Sa ikalimang pahina, tumambad ang pamilyar na mukha, iginuhit ng detalyado ang isang babae na kamukhang kamukha ni ate, nakapikit, nakaluhod, at hawak ng isang madilim na aninong may mga pakpak. Sa ilalim ng dibuho, may isang linya ng teksto, hindi niya mabasa, ngunit sa pag-ulit ng mga sagitsit ng pluma, ay parang naririnig niya sa tainga ang salitang tagapagamagitan. Hindi na siya nakatiis. Kinabukasan sa paaralan, hinanap niya ang kaibigang si Daryl, isang tahimik na kaklase na kilala sa hilig sa kasaysayan at lumang sulat. Sa ilalim ng malilim na akasya ng quadrangle, inilabas niya ang kwaderno. Laking gulat ni Daryl, kuminang ang mata nito sa tuwa at takot. Mukhang prekolonyal na abakada, pero hindi baybayin, bulong ni Daryl habang maingat na hinahaplos ang pahina, na wari ayaw niyang tuluyang mawasak. Napagdesisyonan nilang dalawa na pumunta sa lumang seksyon ng aklatan sa universidad, kung saan naroon ang hepe ng Departamento ng Antropolohiya, si Professor Dizon, na sinasabing nag-aaral ng mga teksto tungkol sa mga baleful na ritual ng Visayas. Nang ipakita nila ang kwaderno, napahawak sa kwelyo si Professor. May mga alamat tungkol sa sukob na alingawngaw, paliwanag nito. Isang kultong babae na pinagkakalooban ng kakaibang anyo tuwing naghukay ng lakas sa katahimikan ng gabi. Kaakibat ng pagbabago, may natatanging singaw, amoy ng lupa at nabulok na dahon. Kapag nakalanghap ka, hinahatak ka sa kanilang mahika. Sabay tingin ng propesor sa orasan, 3:00 na pala ng hapon. Nagalok itong magsagawa ng masusing salin pero kailangan daw ng ilang araw. Dito pumasok ang sindak sa dibdib ng bida, wala siyang ilang araw. Bawat gabi tumitindi ang amoy, at bawat gabi tila may nabubura sa loob ni ate, habang mas nagiging malamlam ang ningning sa mata nito tuwing umaga. Umuwi siya ng mas mabigat ang pakiramdam. Pagbukas pa lang ng pinto ng apartment, humampas agad ang hingal ng amoy na iyon, ngunit mas matapang, mas malagkit sa dila na parang usok galing karne na pinausukan sa libing. Wala si ate sa sala. Naulinigan niyang nakabukas ang banyo, tumutulo ang gripo. Lumapit siya ng marahan at mula sa siwang ng pinto ay sumilip. Napatigil ang hininga niya, si ate, nakatalikod, nakahubad mula baywang pataas, balot ng malapad na hiwa-hiwang anino ang likod, at may tila espesyal na marka, ang mismong simbolo sa pabalat ng kwaderno, na kumikislap ng mapusyaw na pula sa balat nito. May umuusok din na tila hamog na malamig mula sa marka. Sa gilid, dumadaloy ang patak ng tubig mula sa gripo patungo sa imburnal. Hindi malinaw kung tubig o dugo o kung bakit parang masyadong kulay alak ang agos. Napasandal siya sa pader at pikit-matang pinigil ang sigaw. Pero nabighani rin siya, may bahagi ng isip niyang gustong lumapit at hawakan ang marka para tiyaking gising siya. Sa sandaling iyon ay biglang huminto ang pagagos ng gripo, at ang animoy usok na pulang liwanag sa likod ni ate ay nawala. Bumaling ang ulo nito pakaliwa, sapat para makita niyang nakapikit pa rin ang ate niya. Ngunit sa ilalim ng pilik, kita niya ang mapulang lihim na kumikislap, tulad na nakikita mo kapag may nakapikit ngunit ginigising ng ilaw mula loob. Kuya, sabi ng boses na hindi boses ni ate. Mababa, magaspang, halos humahating sa hangin. Nagpanggap siyang hindi narinig. Kumalabog ang tibok ng puso niya habang papalayo, nagkulong siya sa sariling kwarto. Ilang saglit lang, naramdaman niyang lumagitik ang doorknob, pero hindi ito bumukas. Sa koridor, narinig niya ang mga yabag ni ate na dahan-dahan, mabigat, parang nagbabagsak ng sarili sa bawat hakbang. Nang hawakan niya ang numradang kwarto, pansin niyang malamig at namamasa ito,
parang nabuhusan ng malamig na hamog galing ref, di niya alam kung ilang minuto siyang nakatanod sa likod ng pinto. Pikit ang mata, hanggang bumalik ang katahimikan at tila lumisan na ang presensya sa labas. Sumikat ang araw ngunit halos walang sigla si ate sa almusal, maputlang maputla at halos walang alaala sa nangyari kagabi. Kuya, hindi tayo nagbukas ng palengke, sabay tawa na bahagya lang gumuguhit sa labi. Nag-aalangan man na malagi ang bida sa tabi, ramdam ang balot ng kaba. Pero nang kumurap siya, may bahid ng mansa sa gawing gilid ng liig ni ate, kulay kalawang na namumula at may pinong pumutok na ugat sa gilid, gaya ng nakikita sa matatandang larawan ng sirang negatibo. Sa isang kisap mata, naglaho ang kapintasan, wari ilusyon lang. Buong araw siyang haluhilo sa paaralan, paulit-ulit sa isip ang pangitain sa banyo. Nagte-text si Daryl, nakita ng propesor, kailangan ka makapunta bukas. May masamang ritual tungkol sa pagpapalikulay ng hangin, posibleng connected. Buti sana kung bukas pa ito, ngayong gabi na naman ang kinatatakutan niya. Sa klase, halos hindi niya maigalaw ang kamay, naglalagkit ang pawis kahit malamig ang silid. Patay-sindi sa isip niya ang tanong, paano kung hindi na nagigising si ate mula sa ipagpapalitan niyo, at ang monster na iyon na ang tuluyang manatili. Pagsapit ng alas 9:30, nadyempeke siya ng ilang bagay, ilawan, asin, lumang rosaryo, kwaderno, at nagpa siyang hindi matutulog. Umupo siya sa sofa sa tapat ng koridor, minamasdan ang pinto ni ate. Kasabay ng pagtiktak ng relo, unti-unting lumapot ang hangin, uminit at mas nagamoy basang lupa. Sa loob ng kwarto ni ate, narinig niya ang mahina, ngunit sunod-sunod na paglanghap, parang hayop na sumisinghot. Lumalalim ang bawat hinga nitong kumakatas sa espasyo sa paligid. Bigla, bumukas ang pinto, banayad, walang ingay, at lumabas ang aninong mas matangkad at mas makitid kaysa kay ate. Ang buhok ay nakalaglag sa harapan, at ang kamay ay masyadong mahaba. Sa ilalim ng balat nito'y animoy gumagalaw ang maliliit na anino, naguunahan sa paggapang. Sa unang pagkikita ng kanilang mga mata, naaninag niya ang kalidad na iyon na hindi maipinta, parang nagdudugo ang mismong blusa ni ate, ngunit walang mansa, parang nilulusaw ng liwanag ng sala ang balat nitong napapaso ng sariling init. Kuya, bumigkas muli ang boses na parang may kahalong dalawang himig, bakit gising ka pa? Hindi niya napigilan ang sarili, kumapit siya sa rosaryo at itinutok ang lampara. Sa silaw ng bombilya, nagalab ang balintataw ni ate at tumilamsik ang dilaw na sinagmula rito, para bang sumasalok ng liwanag at sinusunog bago ibuga. Sandaling umalon ang katahimikan, tumalbog sa kisame ang mahinang ugong na parang pukpukang kampanaryo mula sa layo. Sa ilalim ng saglit na liwanag, nakita niyang lumalabas sa butas-butas ng balat ni ate ang malausok na pulang ambon na siyang pinagmumulan pala ng amoy. At sa gitna ng usok, sumilay ang hilera ng balahibong matitipuno sa ulunan, hindi buhok kundi parang balahibo ng paniki, at lumapad ang anino sa likuran, hugis pakpak. Di niya alam kung anong lakas ang umangat sa kanya, ngunit napatayo siya at dalidalang bumaling sa pintuan palabas ng apartment. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang hindi siya sinundan ni ate. Sa halip, nakatayo lang ito sa ilalim ng bombilya, nakalingon, nakangiti, ngunit masyadong malawak ang ngiti, umaabot sa tagiliran ng pisngi. Tumiim ang luha sa mata ng bida, hindi niya tiyak kung dahil sa usok, sa takot, o sa bigat ng katotohanang baka hindi na babalik ang tunay na ate niya. Nang nasa labas na siya ng pinto, bahagyang tumigil ang kakaibang amoy, para bang malabo pa ring alon ng alimuong. Ngunit kusa siyang lumingon pabalik, sa maliit na silipan ng pinto, nasilayan niya ang huling sulyap, si ate, nakatayo sa dilim, ang lilim ng anino nito ay hinahabaan pa ng sindihang lampara. At sa ngiting iyon, alam niyang mayroon siyang dapat harapin, balikan ang propesor, alamin ang buong kasaysayan ng kulto, at hanapin ang paraan upang mabawi si ate, bago tuluyang lunukin ng nilalang na nakaupo ngayon sa balat nito. Sa dulo ng gabing iyon, bitbit niya ang pulang kwaderno, kumikislap ang simbolo sa pabalat habang tinatamaan ng buwan. Sa isip niya, malinaw ang layunin, kilalanin ang halimaw, unawain ang ritual, at labanan ang sumpa,
bago tuluyang mawala ang ate na minahal niya mula pagkabata. Pagbabalik sa propesor kinabukasan, kahit puyat at magulo ang isip, agad na nagtungo ang bida kay Daryl upang sabay silang magpunta kay Professor Dizon. Dala pa rin niya ang pulang kwaderno, ngayon ay balot na sa itim na tela bilang proteksyon, ayon sa payo ni Daryl. Napansin ng propesor na tila mas mabigat na ang enerhiya ng kwaderno, parang nagising, anya, habang hawak ito sa kanyang mga kamay. Naglatag si Professor Dizon ng ilang libro, at isa sa mga ito ay isang matandang teksto tungkol sa kultong Alingaungaw, isang lihim na samahan ng kababaihan sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Sila ay kilala sa kakayahang magbago ng anyo sa ilalim ng gabi, partikular sa mga eklipse, bagong buwan, o tuwing napupuno ang kanilang isisidlan ng Alingaungaw. Ito raw ay isang uri ng etheric vessel, espiritual na imbakan ng mga emosyon, alaala, at enerhiya mula sa mga taong malapit sa kanila. Ang mga babae sa kultong ito ay hindi likas na halimaw. Noong una, sila ay bantay ng kalikasan, mga babae lang naglilingkod sa mga diwata, ngunit sa pagdaan ng panahon, nadumisan ang kanilang pangalan dahil sa pagsasanib nila sa mga itim na espiritu upang protektahan ang kanilang mga lahi. Ang kapalit ng kapangyarihan. Tuwing gabi, nawawala ang kanilang kontrol sa katawan. Umiiral ang espiritong sumanib sa kanila na may sariling kagustuhan, kumain ng alaala, lumamon ng damdamin, at manghigop ng lakas ng mga taong pinakamalapit sa kanila. Pagtuklas kung sino si ate sa nakaraan gamit ang ilang pahina sa kwaderno, nadiskubre ng bida na tila si ate ay isinailalim sa ritual ng kulto bago pa siya tumira sa Maynila. May pahina na nagpapakita ng eksaktong figura ng isang babae, kamukha ni ate, na nakaluhod habang pinaliligiran ng apat na matandang babae. Sa gitna ng bilog, nakaguhit ang simbolo ng pulang apoy, ang markang nakita niya sa likod ni ate. Sa tabi nito ay ang petsa, 3 taon na ang nakalilipas. Habang sinisiyasat pa nila, may natuklasang hula si Professor Dizon sa loob ng kwaderno. Kapag nakapiling ng halimaw ang isang kadugo, unti-unti niyang makikita ang anyo ng nilalang, hanggang sa ito'y matuklasan. At sa pagkatuklas, magsisimula ang paglipat ng Alingaungaw. Nangangahulugan daw ito na siya, ang bida, ang posibleng kasunod. Isang ritual ang magpapalipat ng espiritu sa panibagong isisidlan, lalo na kung ang kasalukuyang katawan ay nagsisimula ng humina. Pagbalik ng alaala, sino nga ba si ate? Bumalik ang bida sa apartment na puno ng takot at pangungulila. Doon niya muling pinag-isipan ang mga dati niyang alaala kay ate, nung bata pa siya, kung paano siya nito palaging ipinaglalaban kapag inaapi, kung paanong tinuturuan siya nitong magsulat, at ang huling beses na nagkasama silang mag-ina at magkapatid bago maghiwalay ng bahay. Sa mga alaala, wala siyang napansin noon, walang kakaiba kay ate. Ngunit isang flashback ang biglang sumagi, ang araw na na-ospital si ate ng 3 araw dahil sa pagkakakolapse sa bundok habang nasa retreat. Ayon sa pamilya, hinimatay lang. Pero ngayon, naisip niyang posibleng iyon ang sandali ng ritual. Ang lihim sa loob ng kwarto nagpasya siyang pasukin muli ang kwarto ni ate habang ito'y nasa trabaho. Sa ilalim ng sahig ng kabinet, may nakatagong kahon na bakal. Kailangan pa niyang pukpukin ito gamit ang martilyo. Sa loob, may 3 bagay, lumang larawan ng 4 na babae sa isang kakahuyan, may bilog ng kandila sa paligid nila. Itim na panyo na may pulang mansa, tila dugo. Isa pang kwaderno, mas manipis, na may pamagat, mga gabay ng paglipat. Binuklat niya ito at doon niya nabasa ang mas malinaw na detalye. Ang espiritu ng Alingaungaw ay pumipili ng bagong sisidlan, kapag natagpuan nito ang taong may pinakamalalim na koneksyon sa kasalukuyang katawan. Bago ang paglipat, nararanasan ng kasunod na sisidlan ang mga sintomas, panaginip ng apoy, pagbago ng amoy ng paligid, at pananaginip habang gising. Dito siya nanlamig. Lahat ng sintomas na iyon ay nararanasan na niya. Simula ng paglipat sa mga susunod na gabi, napansin niyang hindi lang kay ate lumalabas ang kakaibang amoy. Maging ang kanyang sariling kwarto ay nagsisimula ng magkaroon ng parehong singaw.
May isa pang pagkakataong, habang naliligo, nakita niyang may pulang marka sa balikat niya, parang paso na hugis crescent moon. Pagdating ng gabi, hindi siya makatulog. Naramdaman niyang may bumubulong habang nakapikit siya, isang tinig na babae na malambing ngunit malamig, hindi mo na siya maililigtas, kundi papalitan mo siya. Pakikipag-ugnayan sa espiritu ni ate sa isang panaginip, nakita niya si ate, nasa loob ng isang silid na puno ng tubig, nakalubog mula liig pababa, at parang maihawak na aninong nakapalibot sa kanya. Kuya, tulungan mo akong makawala. Ayokong ikaw ang pumalit. Nagising siyang basang-basa sa pawis, pero wala siyang iniyak, parang naubos na ang luha. Paghahanap ng sagot, bumalik sila ni Daryl kay Professor Dizon at doon ibinunyag ng matanda ang isang posibleng lunas. Kailangang magsagawa ng kontraritual. Isang pagpunit ng sisidlan kung saan sisirain mo ang binding mark sa katawan ng kasalukuyang sinasapian. Ngunit delikado ito. Kapag nagkamali, maaaring tuluyang masira ang isipan ng pinapalayas o makulong sa gitna ng dalawang mundo ang kaluluwa ng kapatid. Sa dulo ng outline 3, desidido na ang bida, hindi siya papayag na mapalitan. At hindi rin niya hahayaang manatili ang halimaw sa katawan ng kapatid niya. Nakatakda na ang gabi ng ritual, sa mismong apartment, sa ilalim ng dilim ng bagong buwan. Pagpaplano ng kontraritual, ang kwento ay mabilis na umuusad patungo sa pinakadelikadong bahagi, ang kontraritual na makapagliligtas kay ate o tuluyang maglalagak sa kanya sa ilalim ng kontrol ng halimaw. Sa tulong ni na Professor Dizon at Daryl, pinagplanuhan ng bida ang eksaktong gagawin. May 3 mahalagang hakbang: pagbubuo ng protective circle gamit ang mga orasyon at sangkap na kontra-espiritu, asin, abo ng puting kandila, pinatuyong damong ligaw na tinawag na anak ng buwan. Paglalantad sa anyo ng halimaw na kailangan para malaman kung nasaan ang markang dapat sirain. Pagputol ng ugnayan gamit ang isang bagay na may emosyonal na koneksyon sa kanila, isang lumang sulat ni ate na sinulat niya noong sila ay magkahiwalay ng pamilya. Ang gabing dumating ang halimaw, isinagawa ang lahat sa loob ng apartment. Bawat sulok ay nilinis, tinakpan ang mga bintana, at nilatag ang protective circle sa gitna ng sala. Si Daryl ang nagbantay ng mga orasyon habang si Professor Dizon ang nanguna sa pagbigkas ng mga salitang sinauna. Ang bida, hawak-hawak ang sulat ni ate, ay nakaupo sa gitna. 12:00 ng gabi, biglang bumigat ang hangin. Lumingid sa paligid ang amoy na matagal ng kinatatakutan, ang masangsang na pinaghalong amoy ng nasusunog na papel, basang lupa at bulok na laman. Sa pintuan, dumating si ate, pero hindi na siya si ate. Ang tunay na anyo ni ate, pumasok si ate, tahimik, nakauniporme pa ng kanyang trabaho, ngunit ang mga mata niya ay itim, walang puti. Sa ilalim ng kanyang balat, tila may gumagalaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakita nilang nagbago ang kanyang anyo, hindi sa isang dambuhalang nilalang kundi sa isang anino na may hugis ng babae. Balot ng usok ang kanyang katawan, at sa kanyang likod ay mailumalabas na mga galamay na tila hibla ng buhok, ngunit nabubuhay. Kuya, sabi niya sa isang boses na hindi ganap na kanya, bakit mo ako tinatanggihan? Simula ng ritual, nagumpisa si Daryl at Professor sa pagsambit ng kontraritual. Sumigaw si ate, o ang espiritu sa loob niya, at pilit na tumawid sa protective circle, ngunit tila natatamaan ng kuryente tuwing lalampas siya. Nanginginig ang boses ni Professor Dizon habang binabasa ang huling bahagi ng dasal, at ipinasa niya sa bida ang huling hakbang, paglalantad ng marka. Nilabas ng bida ang lumang sulat, nakasulat pa sa sulat kamay ni ate, Kuya, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang mundo ko. Ikaw ang ilaw sa gabi ko. Huwag mo akong pababayaan kahit matakot ka sa akin. Pagkatapos niyang basahin ito ng malakas, umiyak si ate, at sa kanyang dibdib ay unti-unting lumitaw ang markang hugis apoy, pula, kumikislap, at lumalalim habang lumalapit ang halimaw sa sentro ng katawan. Ang desisyon, sirain o isuko ang katawan ni ate. Habang hawak ang kutsilyong may ukit na pananggalang, tinanong ni Daryl kung handa na siyang sirain ang marka. Ngunit may babala si Professor,
Kapag sinira niya ito, maaaring hindi na bumalik ang kaluluwa ni ate, o kaya ay mapinsala ito habang lumalaban pa. Tumigil ang bida. Ang anyo ni ate ay nagbago-bago, minsang bata, minsang halimaw, minsang umiiyak na kapatid. Sa isang buhos ng damdamin, hindi niya pinutol agad. Bagkus, kinusap niya si ate. Kung naririnig mo ako, lumaban ka. Ako ito. Kuya mo. Hindi ikaw ang halimaw. Hindi ikaw ang amoy na iyan. Ikaw ang sumulat ng sulat na ito, hindi siya. Ang paghaharap ng kaluluwa ni ate sa gitna ng usok, lumitaw ang kaluluwa ni ate, mahina, halos hindi na makakilos. Nakagapos siya sa mga aninong hugis babae, pero nang makita niya ang sulat, tinangka niyang abutin ito. Kuyal! Mahina niyang sigaw. Agad na inihagis ng bida ang sulat sa apoy na nasa gitna ng circle at nagliyab ang buong paligid. Nagsimulang umikot ang hangin, sumabog ang ilaw, at sumigaw ng sabay ang halimaw at si ate. Ang huling sumpa bago tuluyang mapalayas ang espiritu, ay iniwang bulong ang halimaw, ang alinggaw ay hindi nagwawakas. Isa pa lang ako. Isa pa lang sa huling sandali, tumigil ang lahat. Nawalang parang bula ang galamay, ang usok, ang apoy. Nahimatay si ate. Pagkatapos ng ritual pagkagising, hindi na matandaan ni ate ang anuman sa mga nangyari. Ang huling alaala niya ay ang ilang buwan bago pa sila magkita. Ngunit hindi siya tuluyang naging siya ulit, may mga gabing tulala siya, may mga panahong umiiyak siya, kahit wala siyang alam kung bakit. Si Professor Dizon ay nagbabala na palayas ang isa. Pero hindi natin alam kung ilan pa ang espiritong sumanib. Baka sa ibang babae, sa ibang pamilya, ang unang tagumpay ay hindi katapusan. Ngunit sa gabing iyon, nailigtas ang isang kaluluwa. Sa gabing iyon, nanalo ang pagmamahal ng isang kapatid laban sa kadiliman. Pagbalik sa normal o pagpapanggap. Matapos ang ritual, pansamantalang nagbalik ang normal na takbo ng buhay. Si ate ay muling nagtrabaho, umiti at tila bumalik ang dati niyang personalidad. Ang apartment ay nilinis, ininsenso araw-araw, at ang pulang kwaderno ay isinilid sa isang kahon at ipinaubaya kay Professor Dizon upang ilibing sa isang sagradong lugar. Ngunit para sa bida, hindi normal ang lahat. Sa mga simpleng sandali, sa katahimikan ng hating gabi, sa mga titig ni ate kapag akala mong hindi kanya tinitingnan, sa bahagyang pagngiti niya tuwing tinutukoy mo ang nakaraan, may nararamdaman siyang hindi pa rin siya ang dating kapatid. Simula ng muling paghahanap nagdesisyon ang bida na mas malalim pang saliksikin ang kultong alingawngaw. Sa isang lihim na silid sa unibersidad, pinahiram siya ni Professor Dizon ng mga lumang tala, babala at journal ng mga dating tagapagbantay. Isa sa mga tala ay may pamagat, ang mga kambal ng gabi, kung paanong ang isang espiritu ay kailangang may kapantay, isang anino, isang refleksyon. Naalala niya ang huling sinabi ng halimaw, isa pa lang ako, paghahanap sa iba pa sa bawat pagbabasa, nadiskubre niyang hindi isang espiritu ang bumabalot sa mga babaeng bahagi ng kultong iyon. Sa halip, ito ay isang kolektibong anino, mga nawawalang kaluluwa na minsang ginamit bilang sisidlan ng kapangyarihan. At habang unti-unting napapalaya ang mga ito, naghahanap sila ng mga bagong henerasyon upang gamitin muli. Sa isang lumang mapa, natuntun niya ang iba pang lugar kung saan may mga kaso ng biglaang pagbabago sa ugali, amoy at panaginip ng ilang kababaihan. Isa sa mga ito ay sa lugar ng pinanggalingan ni ate, ang bayan nila sa probinsya. Muli siyang nagtungo roon. Pagbalik sa bayan dumating siya sa lugar na punong-puno ng alaala. Bawat kanto ay may kwento ng kanilang pagkabata, ngunit ngayon, lahat ay tila mas tahimik. Sa simbahan, nakausap niya ang isang matandang babae, si Lola Meling, isang dating alalay ng babailan sa lugar. Nang marinig ng matanda ang pangalan ni ate, agad itong natigilan. May kapalit ang bawat kaligtasan. Ipinangako ng pamilya niyo noon pa na may magpapatuloy ng pagbabantay. Baka ikaw na iyon. Lalong nalito ang bida, hindi ba't si ate ang sinapian? Bakit parang siya ang pinaghahandaan ng lahat?
Sumpa ng kadugo sa isa pang lumang tala na tinago ng simbahan, natagpuan niya ang sumpa ng kadugo. Ang sinumang malapit sa espiritual na halimaw, kadugo, kapatid, kambal, o kaisang dugo, ay nagiging tagapagmana ng aninong naiwan ng lumaya. Hindi lamang iyon, kung hindi malalabanan, maaaring siya na ang susunod na sisidlan. Nang gabing iyon, sa kanyang panaginip, muli siyang kinausap ng espiritu. Salamat sa paglaya, ikaw na ngayon ang lalagyan. Simula ng sariling pagbabago, nagising siyang pawisan, at napansin niyang may bahid ng itim na usok sa ilalim ng kanyang kuko. Ang amoy sa kanyang silid ay pamilyar, hindi na mula kay ate, kundi sa sarili niya na. Muling bumalik ang bangungot, at minsan, nakikita niyang nakangiti si ate sa kanya sa kakaibang paraan, tila alam nitong nag-uumpisa na ang lahat. Pakikipagkita kay ate isang gabi, hinarap niya si ate. Ano nang ginawa mo sa akin? Tahimik si ate. Ngunit sa saglit na iyon, inabot niya ang kamay ng bida at bumulong, hindi ko sinadya. Hindi ko rin gusto. Pero may mga bagay na kailangang ipasa para mabuhay tayo. Umiiyak si ate habang bumubulong, pero sa kanyang likod ay may aninong kumakaway sa kanya, ang parehong aninong nakita niya sa panaginip. Ang desisyon, lalaban o magpapagamit? Sa panahong iyon, malinaw na sa bida, siya na ang susunod. May dalawang pagpipilian, manatili sa kanyang katawan, ngunit magpanggap habang unti-unting kinokontrol ng espiritu ang kanyang isip at damdamin. Lumaban, alamin kung paano permanenteng putulin ang siklo ng mga sisidlan. Huling babala ni Professor Dizon, nagmadali siyang bumalik kay Professor Dizon. Sa huling pahina ng gabay ng paglipat, natuklasan nila ang isang huling ritual, ang putol ng alinggawngaw. Pero ito ay may kabayaran, kailangan niyang sunugin ang lahat ng bagay na emosyonal niyang pinanghahawakan, mga sulat, alaala, litrato. At higit sa lahat, kailangang mamatay ang huling sinapian upang maputol ang ugnayan. Ngunit handa ba siyang gawin iyon kay ate? Sa pagtatapos ng outline 5, hindi pa siya handa sa desisyon. Ngunit alam niyang kailangan niyang piliin, ang kapayapaan ng marami, o ang buhay ng nag-iisang taong minahal niya higit pa sa sarili. Ang simula ng paghihiwalay pagkatapos ng pagbabalik sa bayan at paglalantad ng matagal ng lihim, nagdesisyon ang bida na isagawa ang putol ng alinggawngaw, ang huling ritual na puputol sa koneksyon sa pagitan ng espiritu at ng kanilang pamilya. Ngunit malinaw ang kondisyon, kailangang mamatay ang huling sinapian, si ate. Simula noon, umiwas muna siya kay ate. Ibinenta ang mga lumang gamit, binura ang mga larawan sa social media, at pinilit na burahin ang mga alaala. Ngunit ang puso niya ay hindi mapakali. Sa bawat sandali ng katahimikan, bumabalik ang tanong, paano mo papatayin ang taong pinakainingatan mo buong buhay mo? Ang gabay ng babaylan, naglakbay ang bida patungong bundok ng Santa Maria, kung saan naninirahan ang pinakahuling babaylan na may kakayahang magsagawa ng putol. Si Aling Biring, isang matandang babae na bulag sa paningin, ngunit nakakakita sa kaluluwa, ay humarap sa kanya. Kung ayaw mong patayin ang iyong kadugo, anya, may isa pang daan. Pero kailangan mong dalhin siya dito. At hindi ka sigurado kung lalabas pa kayong dalawa. Nagdesisyon siyang isugal ang lahat. Kung may 1% ng pag-asang mailigtas si ate nang hindi siya pinapatay, pipiliin niya ito. Pag-imbita kay ate isang gabing umuulan, muling kinausap ng bida si ate. Hindi niya binanggit ang tunay na layunin, ang sabi niya ay magpapagaling siya ng sarili at kailangan niya ng suporta. Laking gulat niya nang si ate ay agad na pumayag. Alam ko, bulong ni ate. Simula pa lang, alam ko na. Hindi lang ikaw ang pinipili ng kadiliman. Tayo. Umakyat silang magkasama sa bundok. Walang ilaw, walang gadget, wala kundi ang ulan, lamig, at tunog ng mga ibong hindi normal ang huni. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakatingin sa kanila. Pagharap sa aninong kolektibo sa ritual na sinimulan ni Aling Bering, ipinasok sina ate at ang bida sa isang espiritual na bilog. Doon, nakapasok sila sa isang iba't ibang dimensyon ng alaala, isang mundo ng gunita kung saan nandoon ang lahat ng bersyon ni ate,
ang masayahin, ang galit, ang lumalaban, at ang sinapian. Sa gitna, may isang itim na nilalang na may hugis babae, tinatawag na ina ng alinggaw, ang ugat ng lahat ng espiritu. Tinig nito'y malamig ngunit malambing. Gusto mo kaming putulin? Hindi kami pwedeng mawala. Galing kami sa sakit, sa galit, sa pagkakalimutan. At kayo ang gumising sa amin. Lumapit ang nilalang kay ate at sinabing, "Anak, magdesisyon ka. Buhay mo o siya. Isa sa inyo lang ang lalabas dito." Ang pagtatapat ni ate sa huling sandali ng espiritual na pagkakaharap, umiyak si ate. Lumapit siya sa kapatid at inabot ang kanyang kamay. Alam mo ba kung bakit hindi ako lumaban noon? Dahil akala ko, kapag bumitaw ako, wala nang matitirang halaga sa akin. Pero ngayon, naalala ko na, ikaw ang dahilan kung bakit ko kinaya. At ayoko nang ikaw pa ang mawala. Binitawan niya ang kamay ng espiritu at yakap ang kapatid, sabay sabing, "Patawad, kuya. Kung may magtatapos, ako na." Ang sakripisyo sa loob ng bilog, nagliyab ang katawan ni ate. Hindi sa apoy ng kamatayan, kundi sa liwanag ng kaluluwa. Sinisigaw ng mga espiritu ang pangalan niya, pilit siyang binabalik, ngunit tuluyang nailigtas ng kanyang desisyon ang kaluluwa niya mula sa kadiliman. Sa huling segundo bago siya mawala, ibinulong niya, "Alagaan mo ang sarili mo, kuya. Dahil binuhay mo ako." Pagkatapos ng ritual nagising ang bida sa tabi ng bilog, mag-isa. Wala na si ate. Si Aling Biring ay nakatayo sa tabi niya. Walang nasasayang na sakripisyo kung ito'y mula sa tunay na pag-ibig. Putol na ang alinggaw. Pero huwag mong kalimutang magsalita para hindi ito mabuo muli. Pagbaba mula sa bundok bumalik siya sa syudad, tahimik ngunit may dalang panibagong lakas. Inumpisahan niyang isulat ang kwento ng kanyang kapatid. Hindi bilang babala lamang, kundi bilang paggunita sa isang buhay na ginamit bilang sandata ng liwanag. Sa bawat pahina ng kwento niya, bumabalik ang amoy ng gabi, hindi na masangsang, kundi puno ng alaala. Paglalathala ng katotohanan matapos ang sakripisyo ni ate, at ang matagumpay na putol ng alinggaw, nagsimula ang bida sa isang panibagong misyon, isulat ang lahat. Hindi bilang isang katang-isip, kundi bilang babala at dokumento ng kasaysayan ng isang espiritual na siklong unti-unting pinutol ng tapang at pagmamahal. Ang kanyang kwento ay pinamagatang, "Umiiba gengo amoy detidi." Tuwing gabi, nakita yi residence, tunay niyang anyo isang blog post lang sana sa una. Ngunit dahil sa kakaibang detalye at emosyon, mabilis itong kumalat. Libo-libong komento. Mga mensaheng nagsasabing, "Ganon din ang nangyari sa tita ko." Meron ding babae sa baryo namin na biglang nag-iba ang amoy at ugali. Paano kung sinapian din ang asawa ko? Pagbubukas ng mas maraming mata, hindi inaasahan ng bida na ang kanyang kwento ay magigising sa marami pa. Biglang nagsulputan ang mga testimonya, mga kwentong halos magkapareho, babae, amoy ng bulok, pagbabago ng ugali, galit sa gabi, at pananaginip ng anino. Sa bawat kwento, mas lalong lumilinaw na hindi pa tapos ang lahat. Ang ina ng alinggaw ay naputol, ngunit tila may natirang alinggaw sa mundo. Pagtatag ng grupo ng mga tagapagbantay kasama sina Professor Dizon, Daryl, at Aling Biring, na ngayon ay ginagalang na spiritual guide online, nagtayo sila ng isang lihim ngunit aktibong grupo na tinawag na tagapagdala ng liwanag. Layunin ng grupo, tipunin ang mga may parehong karanasan. Turuan kung paano protektahan ang sarili at ang pamilya. Magturo ng simpleng ritual, panalangin at mga senyales ng pagbabalik ng anino. At higit sa lahat, pigilan ang panibagong pagsibol ng kulto. Muling panaginip ang itim na bata isang gabi, habang akala ng bida ay tapos na ang lahat, nagkaroon siya ng panaginip. Sa isang malawak at madilim na bulwagan, may batang babae na nakatayo, mga 6 na taong gulang, walang mukha, walang buhok, pero may itim na alinggaw sa kanyang paligid. Hindi mo ako nilabanan. Pinili mo lang siya. Pero may iba pa kaming anyo. Mas bago. Mas tahimik. Mas mabango.
Pagkagising niya, amoy niya ang pabangong minsang ginamit ni ate, hindi mabaho, kundi matamis at mapang-akit. Pagbisita sa dating apartment, binalikan niya ang apartment kung saan nagsimula ang lahat. May bagong nakatira, isang pamilyang may maliit na anak na babae. Habang naglalakad siya palabas, napansin niya ang bata sa bintana, nakatingin sa kanya, walang kib at ngumiti ng bahagya. Muli niyang naamoy ang halimuyak, hindi panis, hindi bulok. Bagkus, halimuyak ng bagong simula. Ngunit alam niya, hindi lahat ng simula ay malinis. Pakikipag-usap kay Daryl, muling nakipagkita siya kay Daryl. Sa isang coffee shop, tinanong siya nito, sigurado ka bang tapos na? Ang sagot niya, hindi. Pero ngayong alam natin ang itsura ng dilim, alam na rin natin kung paano magsindi ng liwanag. Pagbabala sa mambabasa sa huling bahagi ng kanyang isinulat, iniwan niya ang mga mambabasa ng isang mensahe. Kung may mahal ka sa buhay na biglang nagbago, ugali, kilos, panaginip, amoy, makinig ka. Huwag mo agad siyang husgahan. Pero huwag ka ring manahimik. Dahil ang kadiliman ay hindi agad dumarating sa anyong halimaw. Minsan, ito ay kapatid, kaibigan, o ikaw mismo, at kung hindi ka magsasalita, baka ikaw na ang susunod na laman ng kwentong ito. Simula ng isang mas malawak na labanan, ang huling eksena ng outline na ito ay ang bida, nakaupo sa isang sulok ng bagong apartment, nagsusulat pa rin. Marami na siyang natutunan, marami nang nasakripisyo, at maraming nailigtas. Pero habang isinusulat ang huling talata, napatigil siya. Sa likod ng kanyang tenga, naamoy niya ulit ito. Mabango. Mainit. Malambing. Kuya, lumingon siya. Walang tao. Ang tanong, sinimulan niya na ba ulit? O sinusundan lang siya ng alaala?